God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Psalm 46, 1, 2, 3. NIV. May the Lord bless the reading. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Reboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong bumabate sa lahat ng mga kapatiran natin, sa lahat ng mga tumatangkilik ng broadcast na ito. Isang maulang umaga po in anticipation sa padating na uwan, which is literally sa mga Bisaya, rain. Uwan, naghahanda po tayo dahil ang laki po talaga ng storm that is coming sa Pilipinas. Isang bagay, sa mga nakalipas po ng mga panahon, past 3 lessons po natin, nag-umpisa po tayo doon sa be still, and yet sinundan natin ng be still and know. At noong mga panahon na yon, ang sabi nga natin ay ang bansa natin o ang Pilipinas is a shaken nation. Unang-una, doon sa mga nangyayaring kaguluhan politically, sa mga ghost projects na in-expose ng ating presidente. And then, yung earthquakes na magkakasunod sa iba't ibang dako ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, dinaanan niya. And then, the recent one is the Typhoon Tino, na talaga namang nanalasa sa Kabisayaan hanggang sa Mindanao. So sa lahat ng mga bagay na to na nangyayari, sometimes ang ginagawa ay nag-blame ng bawat isa. Some are blaming this and that, others are even blaming God, kalikasan. Pero it turns out, sa mga nangyayari sa Cebu, it's not. Talagang may warning na, may sinabi na noon ang yumaong si Lopez, na sana DA natin yun, ano? Subalit tinanggihan. At sinasabi nga niya, nakita na niya na ang mga ganitong bagay na ginagawa sa kalikasan, maniningil ang kalikasan. Dahil hindi siya dapat. Subalit, nanaig ang ilan, kaya patuloy po tayo. Yet, tingnan lamang po natin sumandali. As what we've said, napakahirap sabihin be still or manahimik muna tayo. Typhoon Tino's aftermath, doon sa higit sa lahat natin makikita dito, yung sa Talisay, sa Cebu, and then even going down sa Negros, Canlaon, and a lot of other places. Na maging sa Mindanao, sa Agusan del Norte, maging sa Surigao, talagang nagkaroon din ng matinding pagbaha at matinding pinsala na dulot nitong si Tino. Hundreds, maraming pinatay, higit sa 100 ang namatay at higit din sa mga 100 ang nawawala pa at ang daming misplaced families. May nakikita tayong mga kabataan sa mga reels, ano, na talagang may trauma sila dahil biglaan yung pagdating ng tubig, biglaan talaga yung nalimpungatan yung mga bata, hindi siguro mabura sa mga isipan nila yung nangyaring sakuna o trauma. And then, dalangin natin na sana makatulong man din tayo sa ating expertise sa pagtulong sa mga kabataan ganito. Bagamat wala tayong kakayahan sa ngayon o wala tayong oportunidad sa ngayon na gawin sa kanila, let us just do what we could possibly do. Yung mga images, sa mga hindi po nakakaalam, ano, bagamat ang dami nito sa social media, yung mga images talaga namang ito, kung titingnan yung maigi, ang imahe na to talaga nung umapaw at hindi kinaya nung barrier dahil napakakipot at talaga namang paliko pa yung daanan ng tubig, itong river na to na napakaliit buong akala nila. Seconds lang po ang inabot nito talaga nung umapaw. At ito nga ang aftermath niya. Nandyan pa rin yung makikita natin yung flow ng river, nung swollen river, and the aftermath is this. Sa ibang parte naman, sa Negros, ito makikita natin, para tayong nanunood sa isang movie
kung saan nagkakapatong-patong ang lahat-lahat ng mga sasakyan. Hindi lang mga malalaking sasakyan, hindi lang mga sasakyan ang nagkapatong-patong, even boulders coming from, dahil nga, recently, nag-erupt din ang Canlaon, nag-erupt maging dito sa Luzon, itong si Taal. So, patong-patong na mga sakuna, trahedya ang nangyayari sa bansang Pilipinas. And wala tayong magawa kundi to trust everything. And we keep on saying, be still. Be still. Si Uwan, ang bagyong padating, at nasa loob na nga po ng PAR, PAR, Philippine Area of Responsibility. Sinasabing sa lakas ng bagyong ito at sa laki ng bagyong ito, kayang-kaya niyang lukubin ang buong Pilipinas. And for the first time, mararanasan ng Pilipinas na magkaroon ng signal number 5. Or may mga nauna na pero sa mahabang panahon wala tayong signal number 5. I wonder kung ganun din ang pakiramdam ni Moses. Kaya si Moses pa rin ang nilagay ko na picture. Moses, what if ganito kalaking bagyo ang padating? Can you still say, be still and know? Kulang po talaga ang words na may parating para mapakalma natin ang bawat isa, mga kapatiran, kung sino mang mga nakikinig ang tanunood sa broadcast natin, sapagkat kita po mula sa satellite image na napakalaki talaga at napakalakas talaga ng bagyong si Fongwong or bagyong si Uwan. Sa mga pagkakataong kagaya nito, parang gusto natin na wala naman tayong mahahanap na ibang paraan wherein we could seek refuge, kundi yung pananampalataya natin at yung tiwala natin. And for my part, ang unang-unang papasok talaga sa isipan ko is, I could praise you in this storm, or that I could sleep through the storm, or may isang awitin talaga sa ating mga hymnals, yung a shelter in the time of storm. Ang awiting ito sana kinakanta ngayon ng mga kapatiran, parang paalalahanan sana ang bawat isa. Ito ay sinulat ni Vernon Charlesworth late na 1800s at popularized ito, ginawan nilapatan ng musika ni Ira Sankey at ginamit nila talaga sa mga revivals during the times na industrialization, mayroong mga nangyayari, even yung depression, kung tutuusin, At napakaganda ng theme ng hymnong ito, A Shelter in the Time of Storm, na nagsasabing God is the refuge, nag-iisang taguan, nag-iisang kanlungan during troubled times. And marapat siguro na makita natin ulit. Sabi nga ng inyong lingkod, kulang sa words. Hindi kayang ilagay lahat-lahat ang anumang pagpapalakas ng loob, sapagkat batid po natin kung gaano kalakas ang bagyong darating. Subalit sana makahanap tayo ng encouragement dito sa himnong ito na ginawa ni Charlesworth at nilapatan ng musika ni Ira V. Sankey. And sabi nga ng ilan, it is a timeless encouragement. Anumang unos ang darating sa buhay natin, ang unos na yan, hindi lang yung physical na unos o physical na bagyo, may kinalaman man yan sa mga may pinagdadaanan sa buhay, sa kanilang kalusugan. Ang iba na storms na maaaring tumatama sa buhay natin ay finances, na hirap nga talaga pagsalubungin yung demand at saka yung supply, yung budget mo
sa isang buwan, paano pag-abutin yan, or sa mga nagpapaaral, paanong itawid ang pag-aaral ng isang anak o ng isang mahal sa buhay. Sa pamilya na may mga pinagdadaanan, relationships ng mag-asawa, relationships ng mag-ama, mag-ina, relationships ng kamag-anak, everything, these are storms. Or yung iba ay nagkakaroon ng existential, yung tinatawag nilang problem, yung kanilang hindi nila maintindihan bakit ako anda dito, ilang taon na ako, bakit ganito pa rin ang buhay ko. So, may mga storms, internal at external storms na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Hindi lang physical storm na kagaya ni Juan, o kagaya ni Tino, kagaya ni Yolanda, kagaya ni Ondoy, o kagaya ng mga nauna na mga storms in our lives. Yet, nakakatuwa ang awiting ito, a shelter in the time of storm. Dalangpanan sa mga Bisaya, taguan, a place of refuge. Kung inyo pong mamarapatin sa mga pagkakataong kagaya nito, hindi na bago eh. What God provides or what God can provide, hindi po nababago yan. In whatever storm or storms na darating sa buhay natin, anong unos man yan, anong problema man yan, gaano man kalaki yan, gaano man kabigat yan, kagaya ni Juan na talaga namang ang laki ng isang bagyong ito, ang Panginoong Diyos pa rin ang nag-o-offer ng shelter, refuge, kanlungan, shelter, taguan, shield. And the same pa rin yung kanyang call. Be still. Trust. And see the salvation from the Lord. Watch God at work. Ang dalangin natin sa lahat-lahat ng mga may takot, may agam-agam, sa lahat ng mga hindi napapanatag dahil sa bagyong padating, sa lahat-lahat ng mga naghahanda, bagamat mayroon tayong physical na paghahanda, pero marapat na unang ihanda natin ang ating mga sarili. Be still. God is at work. So kung bubuuin po natin yung lyrics, punta muna tayo sa lyrics ng awiting A Shelter in the Time of Storm, gusto ko po makita ninyo. Sinasabi dito ni Charles Worth sa kanyang poem, The Lord's our rock. Ang Panginoon ang ating bato. Sa Kanya tayo nagtatago. In Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide. Secure. Ano man ang mangyayari, ano man kasamaan ang mangyayari, He is a shelter in the time of storm. Kaya sa kanyang refrain pa ulit-ulit sinasabi niya, Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. A shelter in the time of storm. Paulit-ulit upang sa ganon, maisiksik sana sa isipan natin na we have a shelter in the time of storm, and this is Jesus. And this is Batong Bantiles, si Jesus, matod pa sa Bisaya. A shelter in the time of storm. And this is kanya second na stanza, sinasabi niyang, a shade by day, defense by night. Kung nga naman, kailangan mo ng shade pagka matindi sikat ng araw. Depensa mo sa gabi dahil magkaminsan, ang mga masasama, they crawl in the night. Pero ang kanyang sunod na salita ay, no fears alarm, no foes affright. Walang dapat katakutan. Walang kalaban na dapat katakutan. Because still Jesus is a shelter in the time of storm. He is a rock in a weary land. Sa kanyang third na stanza, sinasabi niyang, the raging storms may round us beat, kagaya ng si Fong Wong, o kagaya ni Tino, or kagaya ni Odette, na talagang sumalanta 2 or 3 years ago dun sa Mindanao. And will never leave our safe retreat. Hindi natin iiwanan ang dakong kanlungan natin, ang dakong mapagtataguan natin, ang safe,
ang isang dako na may seguridad tayo. He is a shelter in the time of storm. And the last na stanza is more of a prayer. O rock divine, O refuge dear, a shelter in the time of storm, be thou our helper, ever near, because you are our shelter in the time of storm. Tunay nga na kung may intindihan natin ang ganda ng encouragement ng bawat stanza ng poem na ginawa, and then nilapatan nga lang ng awitin o ng musika. Hindi po manababago ang mga storms na dumarating sa buhay natin. Nagbabago lang ng kanyang intensity, nagbabago lang ng lakas, nagbabago lang ng anyo. Ganon din ang mga pananampalataya natin, pananampalataya ng mga nauna, kagaya nila amang Abraham, kagaya ng mga workers nila Elijah, Elisha. Pero makikita natin that we serve the same God. We have the same shelter. Kung paanong ipinagtanggol, paanong iningatan ng Panginoong Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alagad noong unang panahon, the same God, the same Diyos, the same Panginoon na pinaglilingkuran natin sa ngayon is still doing the same thing. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pababayaan. So what else is there? Si Santiago, na kapatid ng ating Panginoong Jesus sa laman, may sinulat siya sa kanyang chapter 5 verse 13 ng sulat ni James. At ang sabi niya, are any among you in trouble? Pag may trouble, pray. O nga naman. Yung iba kasi, kapag ka hindi mo na ilalabas sa loob mo lang, sa loobin mo lang lahat ng mga problema na yan, talagang hindi mo maintindihan. At lalo ka magkakaroon ng problema dahil hindi mo na ilalabas. Kailangan mo ng offloader, kailangan mo na i-verbalize, kailangan mong ilabas ang mga bagay-bagay na to. Huwag mong suluhin. At timely yung takot, yung kaba, yung agam-agam. Are you in trouble? Ang sabi ni James, pray. Open up. Sabihin mo. Ilapit mo sa kanya na nakakaintindi. At yung kasunod niya, are any among you happy? They should sing praises. Kaya sa anumang mga pagsubok na pinagdadaanan natin, sa anumang mga sakuna na haharapin natin, sa anumang mga threats na meron tayo, kagaya ng mga awitin, I will praise you in this storm. Or kagaya ng mga nakasanayan natin, are any among you happy? They should sing praises. Kaya sana mamutawi lagi sa mga labi natin ng mga awiting, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Or, ang gitna noon ay, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Or, still yet. Pwede natin kantahin. Be still and know that I am God. Kaya Pilipinas, be still and know that God is in control. Natuwa ako dito sa imaheng pinagawa ko sa AI. Sabi ko, sana makagawa tayo ng imahe wherein ang mapa ng Pilipinas na halos burado ni Typhoon Uwan ay mayroong nagsasabing, be still and know. Nakakatuwa. Sapagkat hindi niya itinama sa buong bansa, buong archipelago, yung storm.
At sana nga, ganito ang mangyari. Sana lumihis. At sana wag dumaan. But be that as it may, dumaan man dito, every one of us will still be still. And we know that God is in control. Muli, ito po ang inyong kapatid, Jose Reboy Perez Cariaga, nananalangin for your safety, nananalangin para din sa kapanatagan ng pag-iisip, nananalangin that God will take care of all of us.